Okay, salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang kabutihan, patuloy na gabay sa bawat isa po sa atin. So, napakabuti po ng Diyos. Ito yung palagi natin na iniisip at inalagay po natin sa ating puso at isip na ang Diyos ay mabuti. Di po ba? Ang Diyos ay napakabuti, hindi po siya nagbabago, hindi siya nagbago, at hindi siya talaga magbago sa kanyang pagmamahal at kabutihan po sa ating buhay. Kaya muli po tayo makakapag-aral ng salita ng Panginoon. So, sa mga panood po sa atin, even through this live conversation, salamat sa Lord, wherever you are. We believe na ang Panginoon ay patuloy rin po nangungusap sa bawat isa sa atin, saan man kayo lugar naroon ngayon. At lagi ko itong sinasabi kung bakit po napakahalaga ng ating ginagawa every time we study, every time we hear the word of the Lord, because His word is the food of our spiritual being. Ito po yung kalakasan ng ating espiritu. Ito po yung kailangan ng ating espiritu na binigay niya sa atin upang nang sa ganon, kung malakas po ang ating espiritu, alam po natin na tayo po ay nagkakaroon ng malinaw at maayos na communication sa Diyos. Dahil sa ating pong espiritu, nangungusap ang Diyos because He is Spirit. Hindi natin siya nakikita, subalit mayroon siyang paraan para tayo ay kausapin at yun po ay sa ating buhay espiritual. Kaya po napakahalaga ng ating pag-aaral at pakikinig. Kaya lagi ko pong kinukuha muna yung attention nyo. Marami minsan na mga hindrances sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Subalit, we will try our best na tayo po ay hindi lamang magkaroon ng understanding, kundi maging malinaw po sa atin yung mga salita ng Panginoon na pinag-aaralan po natin at magkakaroon po tayo ng mga bagay na dapat nating maipamuhay sa ating pong araw-araw na ginagawa. Di po ba? Kaya, sabi nga po, sino ba yung nung tayo high school, sino rito yung nag-memorize ng, hindi siya El Filibusterismo, iba yun Kastilan. Sino rito ang nag-memorize ng speech ni Julius Caesar? Mayroon bang nag-memorize? Wala, nung high school tayo. O nung high school lang kami. So, pinamemorize sa amin yon. Alam niyo, natatandaan ko lang na hindi ko kakalimutan yung term niya na, I come. So, hindi ko nasundan yung iba. Yun lang tandaan ko, I come. And meron pa akong naalala. Sabi niya ito, lend me your ears. Yan. I come to borrow. Ayun, tuloy-tuloy na yung kanyang speech. Pero hindi ko kinakalimutan yung term niya na, lend me your ears. Kasi siguro sa laki nung, di ba, alam naman natin sa Romans, kumbaga po yung kanila pong napakalaki na, anong tawag nga nila ron? Para bang stadium, no? So, walang ganitong mic. So, kaunting bulong ng kapatid o katabi, wala na, hindi na niya marinig si yung speaker. Kaya ganun na lang yung kanilang desire na pakinggan niyo ako at yun po ipasigaw nung aming dinideliver. Hindi I come to borrow Caesar, not to, yan. Please lend me your ear. Hindi ganun yung speech. Kinakailangan i-deliver mo kung ano yung nasa puso nung nagsasalita. Bakit ba ako napunta ron? Ha? Anyway, hindi po yun ang aking preaching. So, hindi pa tungkol sa Roman Empire, kundi ginamit ko lang po yun na isang illustration na napakahalaga na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na attentiveness. Every time we hear the gospel, every time we study the word, kaya yun po yung aking encouragement. Let's try our best na maintindihan natin, makuha po natin yung mga katotohanan mula sa Panginoon. Every time we have this service, we believe na ang Panginoon ay may pangungusap po sa atin. Let's have a short review. So we are familiar about last topic that we have heard from Brother Bebot, that the Lord of the second chance. Ito po ay series na ginagawa natin about love beyond reason. Ang pagmamahal na pinakita, pinaunawa ng Diyos sa atin, na hindi po kailanman pwedeng matumbasan ng kahit sino, kahit anong klase ng pagmamahal sa mundo na to. Yan po yung tinuturo sa atin ng Diyos. Na papaano natin maisasagawa yung klase ng pagmamahal na natututunan niya sa atin. Though we are not perfect, but we believe yung pagmamahal na yon ay nais ng Diyos
na matutunan po natin. Kaya ito po sa ating nalaman at naintindihan at natutunan natin last week, the Lord of the second chance. Nang ibig lang po sabihin, God limitless love covers our repeated mistakes and failures. Ito yung nagpapaalala na hindi po kailanman nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. At sabi ko nga, dapat natin ma-misinterpret yung pagmamahal ng Panginoon, huwag maging cover up, no? Hindi dapat ganun yung dating sa atin na, naintindihan man ako ng Panginoon, kaya niya. Hindi po cover up yung ginagawa ng Diyos, hindi niya pinagtatakpan yung ating mga pagkukulang, kundi ang ginagawa po niya ay binibigyan niya tayo ng kapatawaran at matapos na tayong patawarin, hindi na po niya kailanman aalalahanin yung nakaraan, nakasalanan natin dahil pinatawad niya na tayo. So yun yung kumbaga po ay kahit po nagpaulit-ulit tayo ng pagkakamali, handa pa niya tayong patawarin. Pero hindi tayo ini-encourage ng Diyos na palaging magkamali dahil nakahanda yung kanyang kapatawaran. Hindi po ganon ang ating pong natututunan sa pagmamahal ng Diyos dahil sabi ko nga, mayroon pong tinatawag na consequences. Kung tayo po ay nagkakasala, mayroon tayong dapat harapin. Pero the forgiveness is always there. The love is always there. Kaya the term covers our repeated mistakes, meaning the Lord will not remember anymore. Hindi na po niya kailanman. Babalik-balikan pa yon. Hindi na niya titingnan yon as in na napakasalanan, malaking kasalanan natin. Na para bang nagmumultiply, no? Hindi po ganon ang ating Diyos. Pag pinatawad niya tayo, malinis po tayo sa kanyang harapan. That's the love of God. Wala po kailanman na pwede makapantay dyan. So we will continue our study about love beyond reason, the series. And we will begin sa question, as usual po na ating ginagawa. So kung nabasa niyo na po to, would you say someone will become wise after hearing good advice? Sa palagay po natin, ang tao ba matapos makarinig ng magandang paalala, wise na siya? Nagiging wise na siya. So tingnan natin kung ano ang bagay na matututunan natin kasi mahalaga po yung salitang wise sa buhay po natin ngayon. Ano ang tinuturo ng Panginoon sa mga salita niya? Ang kagandahan po sa salita ng Diyos, lagi ko itong sinasabi. Sinabi ng Lord ito almost 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, effective pa rin. Bakit? Again, sabi ko kanina from the very beginning, because of our spiritual condition. Sa araw-araw po natin ginagawa, we need the Word of God. Hanggang hindi siya dumarating, mananatiling totoo ang mga salita ng Panginoon. Hindi ito nagbabago. Ibig sabihin, it works sa buhay natin sa araw-araw. Ano ang pwede nating matutunan sa mga salita ng Panginoon? So, tuloy po natin. The conversation, our title is Jesus the Teacher. This is the title, this is the part 5 of our series, Jesus the Teacher. Alam po natin, Jesus is not just an ordinary teacher, kung titingnan po natin sa pananaw natin bilang tao. Siya yung klase ng teacher because He is the Son of God, He is divine, He is the great teacher. Perfect. Hindi nagkamali sa kanya mga sinabi. Lahat ng itinuro, wala tayong makikitang pagkakamali. Ang Panginoong Hesus po nakagawa niyan. Marami tayong mga kakilalang teacher, but what we will learn today is the principle that we can apply kung ano yung makita natin sa salita ng Panginoon na ginawa ng Panginoong Hesus at sinabi niya, pwede rin po natin gawin. Okay, example sa mga teacher. So may mga teacher po dito or somehow, I believe, sa mga nanay, mga tita, mga tito na narito, somehow na-i-apply natin yung principle ng pagiging teacher na kung papaano natin or kung papaano tayo nag-desire na ang bata, for example, ay turuan natin. Na ang bata sa kanyang paglaki ay matuto ng mga bagay na tama. Diba? At mapapansin po natin, ito yung maganda, lalo na sa isang mami, na kaya nyo kinokorek ang bata, kaya nyo tinuturuan dahil mahal nyo sila. Tama ba yon? Yun yung magandang motibo na nakikita at dapat na makita sa isang teacher. The reason why we teach because we love our student. Kung anak mo siya,
you love your children. Kaya mo pinapagalitan minsan, kinokorek, kasi mahal mo siya eh. Yun yung pagiging teacher na makikita natin sa Panginoong Hesus. Marunong po siyang magalit. May mga pananalita siya na talagang pag hindi po matanggap ng mga Pharisee ay sila talaga, sabihin natin as human being, nagdadamdam. Pero that's the reality sa buhay. And that's the truth. Kinakailan tanggapin nila. Even sa time natin ngayon, pag tayo ay correct dahil mali tayo, di ba nagdadamdam din tayo. Di ba? Minsan hindi tayo kumakain. Minsan ginagamit na lang natin yun na okay lang para makapag-diet. Dapat pagalitan mo ako lagi para hindi ako kakain. So may mga bagay na bilang tao, nagdadamdam tayo kung medyo yung teacher natin, sa school, sino rito yung napagalitan ng teacher nung tayo nag-aaral ng elementary? Ako lang? Walang iba? Akala, walang ibang tataas ng kamay? Di ba? Di ba? So, nung tayo elementary, nung high school, siguro lahat tayo ay nakatanggap ng sermon. Yung teaching na gustong ipaunawa ng teacher natin na mali yan, iho, mali yan, iha. So, dapat paglaki mo, dapat itong mangyayari. So, lahat po tayo bilang makukulit na bata, dumaan tayo sa pagiging makulit. Kung paano tayo naging elementary tayo at high school. Yung iba college na makulit pa rin. So, hindi tumitigil yung teacher natin. Lalo na kapag kayong magulang natin, talagang yung concern hindi nawawala. Lagong naroon yung pagiging teacher nila sa atin. Hindi lang sila magulang, kundi teacher din natin. Diba? Sabi nga nung iba, who is the best teacher daw? What do you think? Sa buhay ng tao. Diba parents? Narinig ko po yun eh. Which is true. The best teacher. Kasi doon nagsisimula lahat eh. Diba? Kung ano yung natututunan ng bata, so, nanggagaling lahat doon sa magulang. So, ibig sabihin, mahalaga po yung function ng pagiging teacher. At titingnan natin kung ano ang nais ng Panginoong Hesus, even sa time natin ngayon. Nung siya yung nagturo, nagbigay ng mga paalala ng mga apostles, ano yung gusto niya na maintindihan ng mga apostol? Mahalaga po yon, mga disciples ng Panginoon, dahil sa panahon po natin ngayon, tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon at mayroon din siyang gustong ipaunawa po sa atin. So, our first verse from Matthew chapter 7, verse 24 is this. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Isang napakagandang paalala po ng Panginoong Hesus nang siya ay nagturo sa mga apostles at ngayon po I believe isa pong napakagandang paalala nito sa atin. Kung ma-imagine natin, mapipicture nyo ang isang bahay na nakatayo sa bato o sa ngayon marahil sa semento, umulan, bumagyo, lumubog man sa baha, malakas man ang alon, pagtigil ng tubig, mananatili pa rin yung hugis ng bahay. Ganon pinipicture. Ganon pinapaunawa ng Panginoong Hesus. Kahit anong lakas ng hangin, kahit anong tubig o alon ang dumaan sa bahay na yan, sabi ng Panginoon, hindi kailanman siya maapektuhan. Kasi ang sabi ng Panginoon doon, di ba, ulitin ko lang po, therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Matalinong tao, wise, ganon inimbawa ng Panginoon kung anong klase ng tao po yan. So kung mayroong bagay na gusto ko po na at least let's meditate for the whole week and maging principle sa araw-araw nating ginagawa sa buhay natin is this. I want you to remember this statement. Following Jesus' instructions helps us build a strong foundation. Following Jesus' instruction helps us build a strong foundation. Alam niyo po, dito sa verses na to, kaya kanina sa verse 24, you will notice the word therefore. Nagkaroon si Lord ng conclusion, ano ang mangyayari? Ano ang dapat niyong gawin? Kaya binigyan niya ng mga gandang, kumbaga po ay conclusion or statement.
ano ang pagiging wise. Buhay po natin, mahalaga to. Dahil pag pinag-uusapan po dito yung tinatawag na foundation, yung aking pong share, ito po ay patungkol sa buhay natin. Bawat isa sa atin, mayroon po tayong tinatawag na pundasyon ng buhay. At doon tayo nakatayo. Doon sa pundasyon ng buhay natin ngayon. Probably ito yung prinsipyo mo sa buhay. Kaya, you notice, kapag ka may prinsipyo ka, yung iba, dito ako nadapa, dito ako babangon. Prinsipyo yan. Na kahit anong gawin mo, mahirap yang, sabi nga, tibagin. Kasi prinsipyo niya yun, pundasyon niya yun. Yung iba sinabi niya, ito ang aking natutunan, pinalaki kami rito, kaya ito ang gagawin ko. Pundasyon yan. Mahirap mong sirain kapag kaganyan ang klase po ng mindset. Dito na ako, ito na yung natutunan ko. Sabihin, sa buhay, mayroon talagang sinusundan ang tao. Sa palagay niyo po. Di ba tayo, di ba? Pag tayo may ginagawa, binabalikan mo, bakit ko ito ginagawa? Kasi ito yung aking natutunan. Ito yung tinuro sa akin. Kaya yung pundasyon mahalaga eh. Yung pundasyon sa buhay, mahalaga po yan. Kaya sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, ginamit ko itong statement na following Jesus' instruction helps us build a strong foundation. Ibig sabihin, pwedeng ang tao sa mundo ay mayroong pundasyon, subalit pwedeng ang pundasyon na yon ay hindi matatag. Madaling mawasak, madaling masira. Kaya ang tanong, paano mabibuild yung strong foundation na ito? Paano ito nagiging matatag? Of course, malinaw doon sa statement natin, kinakailangan yung pagsunod natin sa instruction ng Panginoon. Another question, kung mayroong instruction ng Panginoon, ano yon para mabuild ko yung strong foundation? Kaya dito po natin makikita sa salita ng Panginoon, napakaganda ng presentation ni Jesus, ni Lord. Bago niya sabihin yung verse 24, may mga previous statements siya. May mga sinabi siya bago niya sabihin yung verse 24. At maganda na tingnan din po natin. Somehow, ako po naniniwala, makatutulong to sa atin. Okay. Let's begin. Verse 1 and 2. Ito yung statement ni Lord. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. So, pansinin po natin mabuti. Nung ang Panginoong Jesus ay nangangaral, nagtuturo siya, sinabi niya rito sa verse 1, huwag kayong humatol. You will, sabi ron, or you will be judged. Kung ano yung hinatol nyo, kung ano yung ginawa nyo sa iba, pwede rin yun ang gamitin para sa inyo. Pag pinag-aralan po natin ito mga paalala to ng Panginoong Jesus, generally, hindi inaalis ng Panginoon sa atin na magkaroon po ng judgment kung kinakailangan. Bigyan ko po kayo ng example. Sa mga nanay at tatay na narito. Di ba kapag kinokorek niyo yung inyong anak, bakit niyo ginawa yung bagay na yon na i-correct siya sa ganung paraan? Kasi meron kang judgment. Meron kang analysis na nakita mo, ito ang nangyari, so kinakailangan i-correct siya. Bakit minsan nagre-remind tayo sa ibang mga kakilala natin, so kakanino man, kapatid o what? Kasi meron tayong judgment. Meron tayong naisip at nakita na mali. So kinakailangan na ma-correct. So para ma-correct mo yung mali, dapat tama yung judgment mo. Kasi hindi mo ma-correct ang mali kung ang judgment mo ay walang basis. Nung sabihin ito ng Panginoong Hesus na do not judge, hindi niya tayo pinagbabawalan to judge. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito ay yung klase ng judgment na wala sa ayos. Paano mangyayari yan? Tayo po bilang tao, mayroon tayong emosyon. Mayroon tayong tinatawag na intuition. Yung biglang, ting! Sabi ko na nga ba, yan nga yung tao na yan eh. Ang bilis natin humatol. Wala ka pang proofs, wala pang alam mo, mga extra evidences, bigla mo lang narinig, ting!
Sabi ko na nga ba yun yan talaga. Yun na mangyayari niyan. Yan talaga. Ang bilis natin gumawa ng ang tawag doon, conclusion. Then meron ka pang period. Ibig sabihin, yan na yon. Hindi na yan mababago. Judgment. Question. Tama ba yung ginawa mong proseso para masabi mo yung judgment na yon? Dahil kung mali, magfo-fall tayo dito sa sinasabi ni Lord. Huwag ka nga hatol. Pag ipaparaphrase ko yan, kung hiwala ka talagang ebidensya at hindi mo alam kung ano yung totoong nangyari, don't conclude. Kasi gagamitin din sa iyo yung measurement na ginamit mo. Halimbawa, nagsalita ka, ganyan-ganyan ka kasi. Sabi nung kausap ko, hindi totoo yan. Napatunay hindi totoo. O, di ba? Ikaw yung ganyan. Nako. Bounce back lahat ngayon sa iyo, yung mga sinabi natin na wala palang katotohanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, wag. Kasi hahatulan ka rin eh. Pag may ginawa ka na hindi naayon sa tama, ibabalik na sa iyo yun. Kaya sa atin, may mga kaso, di ba, kapag ka na-involve sa mga marites, may kaso na po sa atin ngayon eh. May pwede na mag-file. So, di ba? So, pag nagsinungaling ka, nagkwento ka ng mga mali, paninira, ganyan-ganyan, nag-judge ang tao na iyang kasi ganyan, pwede nang kasuhan. Nung panahon ng Panginoong Jesus, nagpaalala siya sa mga apostles, sa mga disciples, huwag kayong hahatol. Dahil pwede kayong hatulan sa inyong ginagawa. Kaya sa atin po, dapat maging maingat tayo dito. Lalo na sa atin bilang tao, yung intuition natin, ang bilis niyan seconds. Alam nyo, base sa study po ng mga scientist with psychologists, ang ating pong brain, yung reaction ng ating brain, for us to analyze, yung bilis ng reaction, ay tinatawag po nila, based sa study, the average is 250 milliseconds. Milli po ha, milli. Ibig sabihin, kung mayroong 1 seconds, gano'ng kabilis yun? Pak, 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 1 second yan. Tat, tat. Pag daw tayo may nakita, may naramdaman, may naamoy, anything na mayroon tayong senses, yung brain natin ang bilis, poop! 0.25 seconds. Wala pang 1 seconds. May naisip ka na. Ang bilis, no? Sabi ko, wow. At yung iba raw na medyo talagang very sharp, 100 seconds to 120, ganun kabilis. Pag may nakita, ang bilis nila mag-isip at ang bilis nila mag-judge. Ganun daw yung brain ng tao. Kaya sabi ko, delikado pala talaga kami. Alam mo yun, baka mag-guilty tayo dito lahat na may nakita ka lang, sabi ko na nga ba yan? Sabi ko na nga ba yan? So, ganun tayo kabilis mag-isip, ganun tayo kabilis gumawa ng mag-analisa. So, kaya kapag i-consider natin, yung mga katotohanan na dapat natin i-consider, hindi ka dapat gagawa muna ng judgment. You need to analyze everything. Proofs. Bakit mo na... Sapat na magkaroon ka ng intuition eh, pero hindi judgment yon. Mali po na sabihin natin na, halimbawa, may naisip ako, dapat alam mo na, posible. Huwag ka muna mag-conclude. Sabi ko na nga ba eh. Kasi sa mind mo pa lang, pag nag-conclude ka na, bias na yung magiging decision mo at judgment mo. Kasi may conclusion ka na eh. Dapat alam natin na i-manage yung ating pong isip, yung ating pong emosyon. Dapat laging ang word natin, posible. Posible yan. Posible yan. Anything, hanggat wala po tayong proofs, huwag muna tayong pupunta sa judgment or conclusion. Dapat naroon lang tayo sa pwede, pwede, pwede. So pag nag-gather mo na lahat ng ideas, tama. You can finally conclude. At yun yung sinasabi pa naman ng Panginoon. Kaya sinabi niya, do not judge. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng isang conclusion na wala naman talagang basihan na tama. Pero kung may tamang basihan, hindi po tayo pinagbabawalan. Halimbawa, sa ating ginagawang pagdidisiplina sa mga anak na nagkakamali, may basis ka dapat. Pag wala ka namang basis, mali din yon.
Pero dahil tama yung basis mo, di ba? Kaya nagkakaroon ng judgment. Sa mga courts, di ba? Sa mga korte, may mga evidences. Kaya mayroon silang judgment at hindi mali yung kanila pong ginagawa. Batay sa batas. I think that's the point ng Panginoon dito. Okay, if we will continue, sabi naman, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Now, hindi po ito literal na patungkol sa aso at sa baboy. Nung ang Panginoong Hesus ay nagsasalita, do not give dogs what is sacred. Ginamit ito ng Panginoon na illustration, cultural background. Kasi po nung ang dog, nung araw po panahon nila, ang dog at ang baboy nung araw ay isang klase po ng hayop na marumi. From the Old Testament to the New Testament, marumi ang kanilang tingin sa aso at sa hayop kasi sa klase ng kinakain at kung saan sila nabubuhay. Ito pong dog and pigs. Ginamit ito ng Panginoong Hesus as an example not to discriminate people but to give awareness sa mga apostles and disciples, ano yung gagawin nyo? Okay. Kasi nung sinabi ni Lord na do not give dogs what is sacred, ang maganda po na dapat tingnan natin dyan, ano yung sacred at ano yung pearls na sinasabi ng Panginoon, pag tinignan natin yung konteksto dito ng Panginoong Hesus. Kasi ang sabi niya, if you do, they may trample under their feet. Ano pa? And turn and tear you to pieces. Babalikan ka niyan. At sisirain ka at wawasakin ka. Pag tinignan natin mabuti yung flow of thoughts ng Panginoon from judgment down to the conclusion ng Panginoon, this sacred and pearls is about His Word na binibigay natin bilang mananampalataya na pwede nating sabihin. Doon sa mga tao, yung pong dogs and pigs ay nagre-represent sa mga taong ayaw tumanggap ng salita ng Diyos at ayaw maniwala sa Diyos. Pero, mayroon silang knowledge about God. Let me clarify. May mga tao, mayroong knowledge idea about God, pero hindi nila kailanman tatanggapin yung truth about God. So, pag binigay mo sa kanila yung truth, ang gagawin lang yan is magbabounce back, gagamitin yan laban sa iyo. Ang point sa generation po natin ngayon, nagfo-fall yan sa tinatawag na arguments and debates. Hindi dapat ang salita ng Diyos pinagdidibatihan or arguments na mag-share ka ng gospel, tapos ang dating, debate na kayo at arguments na wala ng patutunguhan. Na yung katotohanan supposed to be na dapat maipamuhay ng tao ay hindi na ipamumuhay. Bakit? Because of that idea. When you give this sacred thing or the pearl to those kind of, let's say, dog and pigs, parang ganito. Pag ang salita ng Diyos ay ibinigay mo sa taong ayaw man talaga niyang tanggapin, may mga tao pong ganon, na-identify mo ayaw talaga huwag mo na itong ipilit. Huwag mo nang ibigay. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag kang mag-evangelize. Hindi po ito contrast sa gagawin na at ginagawa natin at gagawin natin na evangelization. Dahil unang-una, we cannot judge people nowadays who are dogs and pigs. Let me clarify. Baka pag nasa labas ka na, ang hahanapin mo yung dogs and pigs na tao. Hindi po ganon. In our generation, unang-una, kaya may mga cultural background na dapat tayong i-clarify. Una-una ngayon, yung literal na aso, kaibigan na natin. Nasa bahay na yan. Mahal na natin yan. Yung pig, ay masarap na yung i-barbecue ngayon, yung pork. Masarap kaya mag-ihaw-ihaw. Diba? Kaya lang, ingat sa cholesterol. Ang point, mga kapatid, iba yung kultura nung araw. Iba yung gusto ni Lord na ipaunawa sa mga apostol nung panahon. Hindi discrimination yan. Binibigyan lang sila ni Lord ng idea
kung makakausap niyo itong mga tao. Halimbawa, bigyan ko example ng panahon ng Panginoon Jesus. Pharisees. Si Lord, pag nauusap sa Pharisees, it's not the same as He approached the disciples, the Samaritan. Hindi si Lord nagbibigay ng mga word na, alam mo yung kagaya ng binigay sa Samaritan sa mga apostol. Kasi alam ng Panginoong Jesus, bali wala sa inyo ito. Hindi nyo ako pakikinggan. Hindi nyo ako kinikilala eh. Sa mga sinasabi ko. Kaya ni Lord sinabi yan. Huwag nyong ibigay. Medyo malalim, pero pag titingnan natin, di ba, yun yung point ni Lord. Huwag nyong hayaan na ang mga salita na inyong natututunan ay naibibigay nyo lang sa mga taong hindi naman talaga tumatanggap. Probably, pwede nating hintayin yung tamang pagkakataon. Kung na-realize natin na hindi naman siya talaga makikinig, para bang walang kwenta sa kanya kahit anong sabihin ko, wala siyang makikinig, ipag-pray mo lang muna. Pero hindi ibig sabihin na titigil tayo, lalo na mahal natin sa buhay. Pwede po nating i-share ang salita ng Panginoon kahit sa mga tao na sa tingin natin, grabe yung kasalanan. Again, go back to number 1, huwag nating hatulan. Kung nakita mo na tao ay parang hindi mo type yung mukha at maraming tato, judge na ko, hindi ko ibibigay ang word of God, baka hindi maniwala sa akin yan. Huwag naman pong ganon. Do not judge, sabi ng Panginoon. Ibig lang sabihin, pag na-sense mo na sa inyong conversation, ay wala naman talaga, hindi niya talaga papansinin. Pasalamat ka na lang, salamat po. Sana magkita tayo muli next time. So hindi ka naman, di ba, titigil, lalo na kung kakilala mo yon, na humanap ng opportune time. Yung opportunity na someday, Lord, ma-realize niya yung sasabihin ko. That's the point po dito. Kasi may tendency, baka kasi sa ating, kumbaga ay, mga sinasabi, yung sabi ng Panginoon, gagamitin lang yan against you. Ang tendency, pagka iba na yung salita sa iyo, mainis ka rin. So kung hindi ka maingat, baka instead na ma-share mo yung love, ay iba yung ma-share mo. Mag-away pa kayo at hindi na kayo di ba? Magsaulian na ng kandila kasi ang sakit sinabi mo eh. O ngayon nangyari. So instead na ma-win, lalo ngayon nawala. So tayo ngayon yung nag-a-adjust. Kasi what we offer is the truth. Hindi mo ini-insist yan. So we pray for it at si Lord ang siyang bibigay ng tama pong timing, the right timing. Now, we will continue. So, sa mga sumunod po na verse, it says, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. So pag tinignan natin ito, malinaw yung pangako dito ng Lord. Kailanman, hindi pahihintulutan ng Diyos na yung ating pangailangan sa buhay, hindi niya ma-provide. Kaya ang promise niya, ask, seek, and knock. But in reality, alam natin, mayroon tayong mga hinihingi, hindi niya binibigay. Tama? Ibig lang sabihin, hindi naman lahat na gusto mong gawin at hingin, i-approve ni. Dahil pag tinignan po natin sumunod na verse para maintindihan natin, sabi ron, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ito'y nagpapaalala po sa atin na ang promise ni Lord to provide all our needs, naroon lagi. But make sure na tayo po ay, pag humingi tayo sa Panginoon, mayroon din sa isip at puso natin, yung direction na, Lord, if it is your will, let your will be done. Hinihingi ko, Panginoon, ang mga bagay na to. Lord, kumakatok ako sa inyo. Nais ko po, Lord God, na i-provide nyo itong mga pangailangan ko na to. Kung hindi man niya i-provide yon, dapat tanggap pa rin natin. Kasi malinaw dito, statement ni Lord, alam niya kung ano yung makabubuti sa atin. Parang isang mabuti kulang, alam niya kung ano makabubuti sa kanyang anak. Kung ang kailangan ng anak is bread,
ibibigay niya bread. Hindi siya magbibigay ng stone o hindi siya magbibigay ng snake, yung ikapapahamak. The same thing na gusto ng Panginoon na maintindihan po natin. Every time we ask God, dapat ready tayo, willing tayo, na kung yun mang bagay na hinihiling natin, ay hindi po tanggapin o hindi natin tanggapin, nagpapasalamat pa rin tayo sa Kanya. Pag nagkakaroon po tayo ng ganong idea, meaning, nagkakaroon po ng process si Lord sa buhay natin to build a strong foundation. Kasi nagkakaroon po tayo ng pagsunod sa kalooban niya. Remember, following Jesus' instruction helps us build our strong foundation. So, kahit po sa tingin natin, Lord, parang ang sakit, hindi ko natanggap yung request ko. Pero nagawa mong pasalamatan pa rin ng Panginoon. He strengthens our foundation. Kakapagpatuloy ka na gawin ang bagay na nais niya sa buhay mo. At pag itutuloy pa po natin, sabi niya, enter, another instruction ng Panginoon. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. This word, mapapansin po natin, doon pa lang sa statement ni Lord, enter the narrow gate, pag in-imagine mo yan literally, mahirap na eh. Imagine nyo lang literally, kung ang pintuan na dadaanan mo ay 2 feet. 1, 2. Okay? At ang size mo is 1.5 feet. 1.5. Mayroon ka na lang ganyan siguro na allowance. Nagkaroon ngayon ng problema, gusto mong tumakbo. Makakatakbo ka na maayos, hindi? Mahirap. Di ba? Ang pinapakita ng Panginoon is yung uneasy condition. Ang point ngayon ni Lord dito, pag tinignan natin, mas maraming pumupunta doon sa broad. Kasi easy lang yun eh. Ibig sabihin ng Panginoon, anything sa mga decision ng tao na kung ano lang yung gusto niyang gawin, malaya niyang gagawin yon, mas maraming tao doon nagpo-fall. Kung ano yung gusto ko, gagawin ko. Wala akong pakialam kung ano sabihin ng iba. I will do whatever what I want. Sabi ng Panginoon, there is danger. Because that kind of road leads to destruction. Yung hindi ang tao nakikinig sa advice, hindi niya handang tanggapin kung ano man yung mga challenges na inaalaw ng God sa buhay niya, gagawa siya ng sarili niyang desisyon. Ibig sabihin, the broad road, an easy road, ang siyang kanyang tinatahak. Yun ang problema. Kasi nung sabihin ng Panginoon, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Pansinin niyo po, I don't know kung narinig niyo ito matagal na. Isang quotation na nagpaalala ito sa akin sa buhay Kristiyano. Gusto kong sabihin, gusto kong i-share sa inyo. Sabi rin sa quotation na yon, salvation is free, but discipleship is costly. Narinig niyo siguro yan. So kung hindi niyo pa po narinig, totoo na ang pagliligtas ng Diyos, libre yan. Hindi tayo ng Panginoong Hesus kailanman paghahanapan kasi wala tayong magagawa. But the time we start to offer our lives to Jesus, the evil spirit will not stop to hinder us coming to God. At doon tayo nagkakaroon ng struggle. Kasi ayaw ng demons ng evil na tayo po unang-una ay mapalapit sa Diyos. That's number 1 struggle. Number 2 struggle might be is our own self. Mayroon tayong nagisnan, again, yung foundation na sinasabi ko, principle ng buhay natin, na kung ano yung gusto natin gawin, yun na lang gusto natin gawin. Ito ngayon si Lord may instruction, anak, patawarin mo na siya. Intindihin mo na lang.
hindi niya naintindihan yung ginawa niya sa iyo, ikaw ngayon nakakaintindi na, tinuturuan kita. Struggle sa atin yan. Mahirap gawin yan. Bakit? You need to suppress yourself at sabihin mo, hindi na ako gaganti. That's the narrow road na pinapatahak sa'yo ng Panginoon. Mahirap yon. Pero kung yun naman ang nais ng Panginoon sa iyo, at the end of the day, it leads to life. Ibig sabihin, magkakaroon ng satisfaction yung buhay mo na nakalulugod sa Panginoon. Dahil yung bagay na nais ng Diyos, nagawa natin. So again, we are building a strong foundation sa mundo na to. Bakit? Hindi ka nawawala dun sa direction ng Diyos sa buhay mo. Kahit minsan, mahirap. Kaya totoo po yung terminology na ang hirap maging Kristiyano. Totoo yan. Dahil tayo po ay meron na human nature. But don't be distracted doon sa term na ang hirap naman. Pansinin nyo, yung bang hindi pagiging Kristiyano na dinaanan natin, may hirap o wala? Ay, lahat naman may hirap eh. Buhay Kristiyano, hindi buhay Kristiyano, lahat po yan may hirap. Ang tanong, alin ang mas advantage? Di ba? Now you need to choose. Ano ang mas advantage sa akin? Dati hindi ako nanampalataya sa Panginoon, may hirap din eh. Hindi naman nawawala ang hirap eh. Ngayong nanampalataya ko sa Panginoon, may hirap pa rin. Meron pa rin pangatlong stage na pwede kong puntahan? Ay wala nang pangatlo. Either tayo ay hindi manampalataya ang tao, hindi manampalataya sa Diyos, or manampalataya. In short, hindi mawawala yung hirap. Ang advantage lang ng nananampalataya sa Panginoon, mayroon tayong Lord, God, na tutulong sa atin para maitama yung mali na ating ginagawa. Mahirap yon sa simula, pero habang tayo sumusunod sa Panginoon, magiging maayos ang buhay natin. At itatama niya yon. Yun po yung kagandahan sa ating pong buhay Kristiyano. Yung pong advantage na ang tao ay mayroong takot sa Diyos, nagiging maayos ang buhay. Kaya mapapansin natin sa ating mga desisyon, pag tayo gumawa sa sarili natin lang, di ba, desisyon, without consulting God, without consulting others, sa sarili lang natin, kalimitan, pag ini-evaluate natin, palpak, palpak, palpak. May ganon. Mayroon namang mga bagay na okay lang, okay lang, okay lang. Puro tayo check okay. Pero ang question kasi is, what is your basis ng okay? Yun ang problema natin. Kasi yung basis ng okay natin, sa atin din. Yung nag-approve ng okay, tayo rin. Masyadong bias eh. No? Sino nag-evaluate sa'yo? Ako. Kaya pala lahat okay eh. Wala namang ibang mag-evaluate. Ikaw na. Siyempre. Ba't naman ka naman papa-evaluate sa iba? Hindi okay sa kanya. Gusto ko okay. Di check ako lahat. Yun ang problema natin bilang tao. Di ba na yung pagiging selfish po natin nung bata pa tayo, talagang nagmamanifest pag hindi natin na-control yon. Kaya po, dito sa paalala na ito ng Panginoon, dapat kinakailangan matanggap natin yung reality ng buhay. Pagka po tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi nawawala ang problema, nagtitiwala sa hindi. Dito, sinabi na ng Panginoon directly, pag ikaw susunod, pag tayo susunod sa Kanya, ipaparamdam niya sa atin itong klase ng tinatawag na challenge. Bakit niya ipaparamdam to? Para ma-realize natin na kailangan natin ng Diyos. Kasi pag hindi niya pinaramdam sa atin, ito sinasabi niya na hirap ng buhay Kristiyano. Para ba, ay, napaka-easy naman pala ng buhay Kristiyano. May tendency, mas malaki yung tendency na hindi mo ma-recognize yung grace ng Diyos sa buhay. Kasi parang everything is easy. Ay sa mundo wala naman talagang everything is easy. Lahat po sa mundo, mayroong hirap, mayroong okay. That's the normal situation. I think nakita natin yung truth dito na
mas nais ng Panginoon na matutunan nating harapin. Kung mayroon man tinatawag na challenges, kung mayroon man tinatawag na kung mamimili tayo narrow or broad gate, dapat alam mong mamili. Alin ang tama? Ulit ko po, pag sinabing narrow gate, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na you need to follow my will for you. You will struggle, but you need to do it. Pag sinabi natin na road gate or broad sa buhay natin, ito po yung situation that you don't want, you don't care whatever people will say to you. You are easy and free to do what you wanted. Kaya broad ang dating, walang hahadlang sa iyo eh. Madali lang, kahit anong gawin mo eh. Kahit saan ka tumakbo, okay lang eh. But the end is destruction. Yun yung point ng Panginoon. That's the warning kung titingnan po natin. So, let's continue in verse. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. But their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Ito pinaunawa ng Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina. Doon pa lang po sa judgment natin at doon pa lang sa tinatawag na dogs and pigs na sinasabi ng Panginoon, i-connect natin sa point ni Lord sa area na to. Yung sinasabi niyang false prophets, of course, ay yung mga tao talagang may kaalaman sa salita ng Diyos, subalit twisted yung kanila pong pangangaral. Hindi nila sinasabi kung ano yung totoo na salita ng Diyos. At ang description ng Panginoon, ang sabi ron, they come to you in sheep's clothing. This is statement, pag tiningnan po natin, yung kasing sheep ay napakaamong hayop, yung tupa. Compare sa lion. Kaya ginagamit dito, even si Lord inihalin tulad siya sa lamb. Okay? Itong sheep, maaamo po ito na ang kanilang damit ay puting-puti. Yan ang description ng sheep clothing. Sa labas maputi, pero sabi ng Panginoon, but their heart, their minds, is like ferocious wolves. Alam niyo ba yung wolves? Di ba? Tayo mga nanonood ng movie. Very opposite siya. Yung sheep, napakabait at napakaputi. Ibig sabihin, ang linis, ang bait-bait naman ito. Ang sarap. Yun namang wolves, katatakutan mo. Ganon ni Lord dinescribe ang false prophets. Mga taong walang ginawa kundi sirain ang katotohanan mula sa Diyos. Mangaral ng kabaliktaran, opposite sa gusto ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, watch out. Para hindi po tayo naman maapektuhan, madaya ng mga maling katuruan. Dapat daw po, mayroon tayong awareness. So mahalaga po yan. So sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, may enlighten po tayo. Kaya doon sa text natin kanina, for everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. At pag tinuloy po natin, sabi ng Panginoon, the rain came down, the streams rose, and the winds blow and beats against that house. Yet, it did not fall because it had its foundation on the rock. Kaya notice natin, if we will imagine, napakaganda ng pagtuturo ng Panginoong Jesus sa mga apostles at sa panahon din po natin. Just imagine, kung yung bahay mo ay nakatayo sa isang bato, makakatulog ka na mahimbing. Dito ni Lord inahalin tulad, ang buhay na sumusunod sa prinsipyo ng Diyos, ang tao na may tunay takot sa Panginoon, makakatulog po tayo ng mahimbing. Kung may problema ka, magkakaroon ka pa rin ng kagalakan. Hindi naman ibig sabihin hindi ka naluluha, hindi ka naiiyak. Pwede tayong umiyak dahil sa bigat ng problema. Subalit yung joy, hindi nawawala. Why? Because you have God. At ang maganda nito, your decision is always in line with His decision. Your direction is correct. Hindi pa yung tulutan ng Panginoon na yung mga salita na natututunan natin,
Kung tayo po ay susunod, the condition only is if we will follow. Hindi pa hintulutan ng Lord na ang kaaway, madaya tayo. Bakit? Because we have His Word. Our willingness to follow is there. And then, imagine ang isang nanay, again, kung nakita niya yung kanyang anak na handa naman sumunod sa kanya, paano na lang yung pag-iingat na gagawin mo sa anak mo? Di ba iingatan mo siya hanggang makarating siya doon sa gusto niyong puntahan? Because of his or her willingness. Kapag tinuloy po natin, sabi ko kanina, following Jesus' instruction helps us build a strong foundation. Tandaan po natin sa buhay na to, nagbibuild po tayo ng pundasyon, mga kapatid. Whether we like it or not. Our principle in life affects us. Kung ang prinsipyo natin sa buhay ay hindi naayon sa nais ng Panginoon, sa nais ng Diyos, it will affect our decision. Yung pundasyon na sinasabi ng Panginoon. In contrast, sabi niya ron, tinuloy ng Panginoon, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Ginamit ni Lord yung term na foolish. Pag tinignan natin, hindi si Lord gumamit ng term na sinful man. Ang ginamit niya ay isang condition based sa analysis ng tao. Sa wikang Tagalog po, hindi natin ginagamit diyan yung term natin sa wikang Tagalog na masakit pakinggan. Kaya sorry to say this, spell ko na lang G-A-G-O. Hindi natin ini-interpret yan dyan. Iba po ang meaning sa Tagalog ng G-A-G-O. That is very, sabihin na natin, offending word. It's different from the English or terminology na ginamit ng Panginoon, even nila Paul, nung sinabi ni Paul, halimbawa, you foolish Galatians, who bewitch you. May terminology si Paul about foolish. At sinabi dito ni Lord, those who does not practice is like a foolish man. Diba? Isang klase po ng status kasi ng mind yan, na mayroon tayong alam. Kaya ito pong verse na to, pwedeng mangyari sa isang Kristiyano. Mayroon kang alam, pero hindi sapat dahil ayaw mong gawin yung good advice na binigay sa'yo. So, lahat ng bagay na gusto mong dapat ay gawin para maging maayos ay hindi nangyayari at napapahamak pa. Kasi dito sa illustration ng Panginoon is like policeman who built his house on sand. Sabi ng Panginoon, the rain came. The same situation po na nangyari doon sa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. The rain came down, the streams rose, and the winds blow and beat against that house. The situation, the outcome is it fell with a great crash. Kaya magkaiba. So ito yung pagtuturo ng Panginoong Hesus na maganda makita natin. Again, the Lord teaches out of love. Mahal na mahal niya po ang bawat tao. Mahal na mahal niya mga apostles at tayo po. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Kung may mga minsan man sa tingin natin, Lord, parang ang hirap, parang ang sakit naman, parang because He loves us so much. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mabuhay doon sa gusto lang nating paraan. We need to understand His Word. Kaya po sabi ko, good instruction helps make decisions. But without application, may lead to distraction. Maganda na tayo ay nakikinig ng mga advice. Maganda po yon. Pero without application, may lead to distraction. Bakit ko nasabi yan? The opposite of good advice is bad. Wala naman ako makitang opposite ng good. Wala talaga kahit sa ang mathematical formula ko gamitin. The opposite of good advice is bad advice. If we don't follow good advice from the Lord, aling advice ang susundin natin? Our own standard again.
Kaya without application dun sa good instruction ng Panginoong Hesus, may lead us to this. And I believe this is true enough. Sa buhay po natin, pag gumawa tayo ng isang desisyon without consulting the Lord, without consulting some expert, even sa area ng buhay natin, alam natin yung posibleng maging outcome. Pwede tayo mapahamak. Diba? Pwede tayo makagawa ng isang bagay na hindi talaga dapat. Kaya doon sa question ko kanina, would you say someone will become wise after hearing advice? Pag-isipan po natin, no? Hindi sapat na makinig lang tayo. Ayon pala yun. Thank you, Pastor. Bye-bye. Thank you, Sister. Bye-bye. Ayon pala yun. Maganda po yung nakikinig. May idea, pero hindi dapat natatapos doon. Pray for it. Lord, parang ang hirap gawin. Ang bigat, Panginoon. But if God is leading you in that direction, follow His instruction. Kasi once you follow Him, you are building a strong foundation in life. Sa simula lang po yan di ba? Pag nagbibuild kasi ng pundasyon ng bahay, mahirap talaga simula. Pero pag naitayo mo na yung pundasyon na yon, anything happen in the future, easy for us. Why? Because you already have the foundation. Pag may mga temptation, alam mo na Lord, ito na naman. Tinuro mo na to sa akin before. You can easily manage it because you are standing in your ground with strong foundation. And that is the Word of God na siyang naging malinaw po sa atin. Kaya sabi ko kanina, following Jesus' instruction helps us build a strong foundation. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at His teaching because He taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Ganito nila naintindihan kung sino si Jesus. Ay, makita rin natin to. Hindi lang po siya basta teacher. When He speaks, He has the authority. And authority must be followed. Hindi lang siya yung teacher na nagturo na hindi pinamuhay yung tinuro. Si Jesus, nung nagturo siya, kung ano yung talagang siya, yun yung tinuro niya. Yung tamang buhay, yun Kaya ang pattern po natin is si Jesus. Hindi po hindi yung tao. Halimbawa ako, I am not perfect also. Pwedeng may mga lapses, may mga decision na hindi nyo magustuhan, may style ako na hindi nyo magustuhan. But the teaching of Jesus is pure enough for us to apply it. We learn from the Lord. So sa atin po, we encourage everybody. Kung may mga pagkukulang tayo sa isa't isa, we love each other. We encourage each other. Why? Because that's the teaching of Jesus. So hindi tayo nakatingin doon sa kumbaga kahinaan or kalakasan lang ng bawat tao, bawat isa, kundi doon sa Panginoong Jesus na who has full authority to teach us, to encourage us, and to guide us. That's why this is my last advice. Listen carefully, of course, to Jesus, our Lord. Then obey wholeheartedly. Listen, pakinggan natin mabuti sa pagbabasa natin, sa pakikinig natin ng Word of God. Pakinggan natin mabuti. Lord, ito ba yung tinuturo mo sa akin? Kaya ako ito sinasabi mga kapatid. Gusto ko lang na makita natin the sense of urgency. Kasi may mga panahon, maaaring hindi na natin mapakinggan yung bagay na yon. Or may kailangan ka, hindi mo maalala kasi binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na tanggapin, hindi mo nagawang tanggapin dahil wala kang panahon, pwedeng maging dangerous yung situation mo on that time. Nakuha niyo po yung point ko. I hope makita natin mga kapatid. That's why lagi kong ini-encourage ang bawat isa. Every time we study the Word, we read the Word, we listen, try to ask the Lord, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Maring may iba't iba po tayong situation sa buhay, pero ang nais lang ng Panginoon po sa atin, magkaroon ng tamang pundasyon sa buhay
maayos na pamumuhay, maayos na pamumuhay Kristiyano, sa ating pananalita at pamumuhay, alam natin na ang Panginoong Hesus ang siyang gumagabay sa atin. So listen carefully, then obey wholeheartedly. Kumusta po tayo? I believe lahat po tayo may struggle. Hindi lang ako siguro. Lahat tayo. Hindi talaga madali. Pero isang bagay na natutunan ko sa Panginoon, pag tayo sumusunod at tinuruan niya tayo, patuloy at patuloy tayong lumalago, unti-unti, nagagawa natin pagtagumpayan. Ano man yung mga bagay na sa tingin natin dati mahirap, pero ngayon, tinuturuan na tayo ng Lord, nagiging madali na sa atin. Why? Because of Him. Not because of us. Amen?